kay San Mateo. Mabuti sa iyo, Panginoon. Chapter 5, verse 1 to 12. Nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalang hari sapagkat aaluin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Please be seated. So bago ko magsimula, ay nais ko munang basahin sa inyo ang message ni Bishop Elmer sa ating lahat. Nagpadala siya ng email this week sa amin para iparating sa inyo ang kanyang mensahe. Ang sabi rito, Dear parishioners of the Parish Church of St. Paul the Apostle, it was truly a blessing to celebrate the feast of our parish with you. The masses last Sunday were a great joy, even as we continue to adjust to the schedule of 2 masses. My heartfelt thanks to the band, choir, acolytes, ushers, dancers, readers, and all who served so faithfully during both liturgical celebration. Your untiring dedication greatly enriches our worship. After consultation, my council and I have agreed to temporarily appoint Father Dominador Di Malanta as a priest in charge to the parish. This appointment reflects our heartfelt desire to ensure that the pastoral guidance and care needed by all are readily available. I kindly ask for your continued prayers and support as he takes on this additional responsibility. I would like to personally thank the home groups for faithfully preparing for the food for the agape over the years. Your generosity, dedication, and spirit of service are truly appreciated. At this time, however, I wish to inform you that the agape at St. Pierre St. Paul is suspended indefinitely. As your rector, I am fully aware that as Filipinos living in a foreign country, a strong sense of community is essential. Nevertheless, as our parish continues to grow, we must explore new ways of fostering fellowship, always with the goal of building a strong, faith-filled parish family. May the Lord continue to bless you and keep you at all times. In His service, Bishop Elmer Belmonte. So yun ang message niya sa akin na dalawang bagay, si Father Dominador ang magiging priest in charge dito sa St. Pierre St. Paul. At pangalawa ay yung agape, suspended indefinitely. We're going to find a new ways of fostering fellowship. Kung ano yung mas makakaganda para sa atin. Amen? Okay, so ngayong hapon ito ay nais kong talakayin sa inyo ang Beatitudes. No? Beatitudes, anong ibig sabihin ng Beatitudes? Beatitudes, ibig sabihin ay happiness or blissfulness, gladness, joy. At pagka pinagsama-sama mo yung meaning ng Beatitudes, isa lang ang kapupuntahan niyan. Blessed or blessedness. Di ba? Ang mga Beatitudes ay ang unang bahagi ng Sermon on the Mount na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Sermon on the Mount
ito yung isang napakahabang turo ng ating Panginoong Jesucristo noong mga panahon na yun. Kung titingnan mo ang inyong mga Biblia, makikita mo riyan na 3 chapter ng Book of Matthew ang occupied ng teaching na ito ng mga Beatitudes ng ating Panginoong Jesucristo. From chapter 5 to chapter 7, doon na natin makikita ang mga turong ito ng Sermon on the Mount. And the Beatitudes are the most popular. Bakit? Pagka sinabing Sermon on the Mount, ang pumapasok sa isipan ng mga tao ay Beatitudes. Dahil ito yung unang-unang ipinahayag ng Panginoon dun sa Sermon on the Mount na yun na nakapatungkol sa kanyang mga alagad na sila ay mapapalad. Doon sinasabi diyan sa ating reading na siya ay umakyat sa bundok at umupo at lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay kanyang tinuruan. Pero naniniwala ko na hindi lang ang kanyang mga alagad ang tinuturuan niya rito ukol sa pagiging mga palad. Dahil meron din mga ibang mga alagad na sumusunod sa kanya, naniniwala at nananampalataya sa kanya na nandun rin. At maging yung mga maraming tao, sabi riyan na napakaraming tao na pumunta sa kanya. Dahil noong mga panahon na yun, ang ating Panginoong Jesucristo, do bago pa lang ang kanyang ministry, wala pa sigurong 6 na buwan o 1 taon, ay naging popular na siya sa lugar na yon ng Galilea, Judea at Samaria. Dahil sa mga pagtuturong ginawa niya sa mga sinagoga, nagturo siya, nagpalaya siya ng mga samang espiritu, nagpagaling siya, naging kumalat sa buong lupain na yon ang tungkol sa mga ginagawa niya, kung kaya't naging popular siya doon at siya pinupuntahan ng maraming tao mula pa sa mga napakalaing lugar. Sinasadya ang ating Panginoong Jesucristo. At nakikita at alam ng ating Panginoon ang sitwasyon ng mga taong pumupunta sa Kanya, na sila ay nakakalunos ang kanilang mga sitwasyon, kung kaya't siya ay nag-umpisang nagturo sa kanila, umupo siya at pinahayag niya ang pagiging mapalad. Dahil sa nakita, ito yung isang bagay na dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay pinahayag niya ang Beatitudes na ito ay dahil sa mga taong ito na nakakalunos ang kanilang sitwasyon, na nagnanais lumapit sa Kanya, na nagka-interest na makapakinig ng Kanyang mga salita at ng Kanyang mga turo. Kaya ito yung pinakamensahe ng Ebanghelyo ngayong hapong ito ay ang pagiging mapalad. Mapalad natin, hindi lang sila, kundi maging tayo sa panahon natin ngayon ay mapalad din tayo dahil sa kabila ng mga kanya-kanyang sitwasyon natin, sa kabila ng mga bagay na pinagdadaanan natin sa kanya-kanyang buhay natin, ay andyan pa rin tayo, pumupunta, nakikinig at sumusunod, naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Wala kayo doon? Kahit meron tayo kumisan, meron kang nararamdaman sa iyong katawan, meron kang hindi ka makalakad, masakit ang mga paa mo, o may edad ka na, ay nagpupunta pa rin tayo. Diba? Katulad ng mga tao ito, napakalayo ng kanilang mga pinanggalingan, subalit andun pa rin ang pagnanais nila na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Wala kayo doon? Sila ay nandoon upang marinig nila ang turo ni Jesus, upang mapagaling sila sa kanilang mga sakit at karamdaman, at yung iba naman ay mapalagas ang mga masamang espiritu sa mga sinasapian nito. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay pinahayag niya ang pagiging mapalad, at ganoon din na rin sa atin, katulad ng mga taong yon, tayo ay mapalad. Niwala ba kayo na tayo mapapalad? Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, you are blessed. Amen? Tunay na tayo ay mapalad. We are blessed, not because we have riches, not because we have a good job, not because we have a good salary. Hindi dahil marami tayong ipon at marami na tayong naipundar sa ating buhay. No. Mapalad tayo, we are blessed because despite of what we have attained in life, you still keep on coming and serving and worshiping the Lord and thanking Him for all the blessings that we have received from Him. Di ba? Kaya tayo ay mapalad, and that should be the case. Yun ang dapat maging issue dito, na the more na ikaw ay pinagpapala, the more na ikaw ay binibiyaan ng Diyos, the more na ikaw ay maging eager na makasamba, makapagpuri at makapaglingkod sa Kanya. Di ba? Hindi yung kung kailan tayo binigyan ng trabaho, ng magandang kalusugan, ng kalakasan, ng kagalingan, ng magandang buhay, saka tayo hihinto at ayaw na makinig ng salita ng Diyos. Diba? Pero tayong mga tunay na lingkod ng Panginoon, anuman ang maging sitwasyon natin sa buhay, ay andyan pa rin tayo, sumusunod, naglilingkod sa Kanya. Diba? Dahil ang pagiging mapalad, ang ating Panginoon ay hindi niya inilarawan ito sa pamamagitan ng kayamanan.
Hindi nilarawan ng Panginoon ang pagiging mapalad sa pamamagitan ng kapangyarihan o ng popularidad. Di ba? Alam niyo, nung nasa Pilipinas pa ako nag-aaral, akala ko nga noon, ang pagiging mapalad ay yung mayaman ka, marami kang possessions, may kotse, malaking bahay. Minsan nakikita ko yung mga schoolmates ko na ang gaganda ng sapatos, ang gaganda ng kasubutan, ganda ng mga gamit nila sa school. Tapos sa sundo pa sila, nakakotse. Di ba? Minsan naiisip ko, napakapalad nila. Kapalad sila dahil sinilang silang mayaman. Mayaman ang kanilang mga magulang. Di ba? Kaya kung minsan na pumapasok sa isipan ko, sana, di ba? Sana ganun din ako. Sana mayaman din ang pamilya ko. Sana, di ba? Ganun ang nagiging na pumapasok din sa mga isipan ng marami. Minsan yung iba, nakita silang mga magagandang babae sa mga artista, sana kasing ganda ko. Kaya marami nagpaparetoke, di ba? Sana gwapo rin ang patuloy para nag-artista rin. No? Andun yung sana. Pero ngayon, sana na, hindi na sana. Di ba? Pero nung makilala ko ang Panginoon, mapakinggan ko at mabasa ang kanyang mga salita, nagkaroon ng pangunawa sa kanyang mga salita, nagbago ang pananaw ko. Nagbago. Na hindi mo pala kailangang maging yung mayaman muna bago ka maging mapalad. Hindi mo kailangang maging popular muna, makapangyarihan muna bago mo sabihin ikaw ay mapalad. Diba? Dahil pwede kang maging mapalad anuman ang kalagayan mo sa buhay kapag ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Ha? Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, sakit ka man, karamdaman, mahirap ka man o mayaman, pwede kang maging mapalad kapag ikaw ay nasa Panginoon. Because God will surely bless you, God will surely provide for His servants, those who follow Him and those who belong in His kingdom. Wala kayo doon? Kaya minsan sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 31, ang sabi niya, dito rin sa Sermon on the Mount, na do not worry by saying, sabi niya riyan, do not worry by saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sa Tagalog, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakanin, ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng bagay nito, at batid ng inyong Ama na sa langit na kailangan nyo ang lahat ng bagay nito. So batid pala, alam ng Diyos Ama na nasa langit na kailangan natin ang mga bagay na inahanap din ng mga hentilo, ng mga pagano, di ba? Kaya kapag ang Diyos ang iyong Ama, no, if God is your Father, hindi ka dapat mag-worry. Bakit? Dahil ang Ama ay nagpo-provide siya sa kanyang anak. Wala kayo doon? Alam ng Ama, batid niya ang sitwasyon mo, batid niya pati ang pangangailangan mo kung anong nilalaman ng iyong puso. Kaya kung meron kang pangangailangan, God will surely provide for our needs. Diba? Because we are His children, we are His servants, and we belong into His kingdom. Amen. Diba? So I believe that itong mga beatitudes na ito were an exhortation to the disciples na nag-iwan ng kanilang pamilya, iniwan ang trabaho nila, iniwan ang lahat para sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At ganoon din sa mga tao. Exhortation din ito sa mga taong pumunta roon who came from many different places that they may not lose heart in their situations. Dahil nakakalunos ang sitwasyon nila. Kaya nang ipahayag ng Panginoon ang mga mapapalad, ang mga taong ito ay nabuhayan ng loob. Nabuhayan sila ng loob dahil may sakit, walang makapagpagaling na doktor sa kanila. Mga sinasapian ng mga masamang espiritu, walang makapagpalayas. Maliban sa ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya hindi sila dapat malungkot, madismaya at manghina dahil pwede silang maging mapalad kahit ganon ang kanilang sitwasyon sa buhay. Di ba? Dahil sa bawat kanya-kanyang sitwasyon nila ay may katumbas na magandang kapalaran na binigkas o pinahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad halimbawa dito sabi niya dyan sa third verse ng ating reading na blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Ang sabi niya. Bakit sa kanila ang kaharian ng langit? Ano? Because they are poor in spirit. But what does it mean to be poor in spirit? Yeah.
What does it mean to be poor in spirit? Para ikaw ay para sumayo sa iyo ang kaharian ng langit. What does it mean to be meek? What does it mean to be in mourning? What does it mean to be merciful and pure in heart? To be peacemakers, to hunger and thirst for righteousness and to be persecuted. No? Para masabi mong ikaw ay mapalad sa mga kapalarang binanggit ng ating Panginoong Kristo sa ating reading. Yan ang mga bagay na dapat nating maunawaan at maintindihan dito sa ating reading na kung maranasan naman natin ang isa sa mga iyan ay alam na natin na mapalad tayo. Hindi na tayo magkakaroon ng unwanted attitude or character or hindi magandang reaction pagka dumanas tayo ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Di ba? So, I'm going to give you a simple understanding about this. I-enumerate natin, pero hindi ko i-explain ng matagal ang isa't isa. Bibigyan ko lang ito ng konting paliwanag sa inyo. Sa verse 3 ng ating reading, ang sabi niya, to be poor in spirit, ito yung taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Ipinapasa Diyos na lamang niya ang kanyang kalagayan. Ito yung taong masasabi natin mahina ang kanyang o walang fighting spirit, ika nga. O kung meron man, mahina ang kanyang fighting spirit, di katulad ng mga Korean, fighting, sabi nila. Diba? Fighting. No? Pero ang poor in spirit, mahina siya. Inayaan niya na ang Diyos ang siyang magtatanggol sa kanya. At kung kaya man niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya gagawin yun dahil alam niya na siya ay ipagtatanggol ng Diyos. Dahil sinasabi sa banal na kasulatan, sa Romans chapter 12 verse 19, na huwag kang gaganti, ako ang gaganti, sabi ng ating Panginoon. Ang sabi niyan, Beloved, English na, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Sa Tagalog, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, sabi ng ating Panginoon. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Diba? Yan ang pangako ng Panginoon, na siya ang gaganti para sa kanyang mga anak. Kaya kung ikaw man ay sinisiraan, ikaw man ay inaaway at merong ginagawang masama sa iyo, huwag kang gaganti, sabi ng Panginoon. Ayahan mo lang sila. Dahil ang Diyos ang siyang gaganti para sa atin. Ganyan ang katangian ng Diyos Ama. Di ba para sa atin, ganun din eh. Pagka ang anak mo, sino mga tatay dito? Pag ang anak mo inaaway, di ba ikaw ang gustong sumabat doon at makipag-away? Pagtatanggol mo yung anak mo, di ba? Ay, sino naman? Ama, pagtatanggol mo yung anak mo, inaaway yung anak mo, di ba? Ganun din, ganyan ang Ama. Ang Diyos, gusto niya siya magtanggol, huwag kang lalaban, siya ang gaganti para sa iyo. Di ba? Ganyan ang Diyos Ama sa atin. Kaya sabi nga, if God is with us, who can be against us? Tama? Diba? Walang makakatalo sa atin dahil kasama natin ang Diyos. Siya ang Ama natin, siya ang tagapagtanggol natin. Diba? At ang sabi pa rito, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ito ang sitwasyon ng isang taong nagdadalamhati dahil sa kahirapan niya sa buhay. Sa magandang halimbawa rito, si Lazarus na pulubi. Alam niyo yung istorya nito, si Lazarus na pulubi at saka yung mayaman. Diba? Si Lazarus ay nandun siya sa gate ng mayaman na nakahiga doon, sugatan siya. Nagdadalamhati siya dahil sa kanyang sitwasyon, pero hindi siya pinapansin ng mayaman. Pero in the end, nung mamatay yung mayaman, si Lazarus ay dinala siya sa paraiso. At the bosom of Abraham, sabi dun sa istorya, at yung mayaman ay dun sa impyerno. At nung makita ng mayaman si Lazarus at si Abraham doon sa paraiso, at sumigaw siya na isugo niya si Lazarus at isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at ipatak sa kanyang dila dahil nahirapan siya doon. Pero ano sagot ni Abraham sa kanya? Sabi niya, son, in your lifetime, you receive good things, sabi niya, and Lazarus bad things. Now he is comforted here, and you are in agony. So na-receive ni Lazarus yung comfort ng Panginoon. Doon, sa kabilang buhay na yun. Sasabihin niyo sa akin, sa kabilang buhay na yun, hindi ngayon. Pero sasabihin ko sa inyo, mas maganda ang buhay sa kabilang buhay kaysa sa buhay natin dito ngayon. Wala kayo doon? Mas maganda ang buhay doon.
Kaya lang nasasabi natin maganda ang buhay dito dahil nasanay na tayo, dito na tayo namulat, dito na. Ang buhay natin dito ay para sa ating katawang lupa. Pero, kung titingnan natin, kung pag-aaralan natin talaga ang mga gawa ng ating Panginoon, ang mga turo ng ating Panginoon, mas maganda ang buhay sa kanyang kaharian kaysa sa buhay dito. Bakit? Dahil si Jesus hindi siya bababa rito para sa iyo at para sa akin at ibibigay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Kung hindi maganda ang buhay doon. Wala kayo doon? Mas maganda ang buhay doon. Kaya ito yung isang bagay na paggandahan natin. Kung naghahanda tayo para sa ating physical life dito sa mundong ito, mas paghandaan natin ang ating spiritual life sa kabilang buhay. Dahil kung anong buhay na ipinamumuhay natin dito, yun ang magsasabi sa atin kung saan tayo. Kung doon o sa baba. Di ba? Okay. So, ang sitwasyon ng isang taong nagmumurn ay yung kahirapan sa kanyang buhay, maaaring pagkawala ng isang mahal sa buhay, o hindi na magandang nangyayari sa kanyang kapaligiran, sa kanyang bayan na gusto niyang tumulong, gusto niyang gumawa dahil sa hindi magandang sitwasyon ng bayan, gaya sa ating Pilipinas, wala tayong magawa, nagdadalamhati ka sa sitwasyon ng iyong bayan. Di ba? At sa personal na buhay natin, minsan nagdadalamhati tayo dahil sa mga kasalanang nagawa natin na napakatindi na kung saan ay hindi natin kayang ayusin ang ating buhay, hindi natin kayang linisin ang ating sarili, kaya nagre-regret tayo kung bakit nagawa natin yung kasalanan na yun. At ngayon ay nagmumurn ka, no? Nagdadalamhati ka. At yun ang maganda. Kapag nakita ng Panginoon na ikaw ay nagdadalamhati dahil sa iyong mga kasalanang nagawa, tiyak ang kapatawaran mo. Diba? You will be comforted. Blessed are the meek, sabi niya, for they will inherit the earth. Ito ang taong, this is the person who has a gentle and quiet spirit. No? Gentle and quiet spirit. Na kahit na inaaway na siya, sasaktan na siya, ay tahimik pa rin. Gentle pa rin. Hindi siya lumalaban, hindi siya gumaganti, hindi siya nagre-retaliate. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay huliin sa Garden of Gethsemane at dalhin siya kay Pilato at siya ay pahirapan hanggang sa siya ay patayin, ay hindi lumaban, hindi nagbanta ang ating Panginoong Jesucristo. Walang salitang sinabi ang Panginoon laban sa mga humuli sa Kanya, laban sa mga napahirap sa Kanya at nagpako sa Kanya sa krus. Sa halip ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Di ba? Hindi siya umimik. Sabi nga sa Aklat ng Gawa, chapter 8, Acts chapter 8, verse 32, ang sabi niya, He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. Sa Tagalog, siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man na. Diba? So yan ang that is meekness, no? Napapanatili mong tahimik ang iyong spirito, napapanatili mong tahimik ka lamang sa kabila ng mga taong nagkikriticize sa iyo, sa mga kabila ng mga taong merong hindi ginagawa maganda sa iyo, hindi makatarong ang ginagawa sa iyo. Napapanatili mo ang iyong katahimikan. Mapalad ka, sabi ng Panginoon. Diba? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled, or they will be filled. Ito ang taong umaasam at naghahangad na manaig ang katarungan para sa kanya, ang katotohanan, ang tama at mabuti. Subalit hindi nangyayari. Kaya gutom siya sa katwiran. Uhaw siya sa katwiran. Dahil hindi niya nakikita ang nangyayari ang mga bagay na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, He will be filled. Bubusugin siya sa katuwiran. And then He said, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Merciful is mahabagin. Alam natin lahat yan. Ibig sabihin, madali kang mahabag sa mga taong nakakalunos ang sitwasyon o paghihirap na dinaranas nila sa buhay. Kapag ka ganun ang puso mo, kapag ka ganun ang sitwasyon mo, ay kapag ikaw ay nakaranas din ng ganung sitwasyon, kakahabagan ka ng Diyos. Parang yung principle of giving and receiving. Give and it shall be given unto you. Mahabag ka at ikaw ay kahabagan.
Dito rin nakuha yung kanta ni Prayer of St. Francis. No? It is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we want the eternal life. Ano ba? No? Make me a channel of your peace. Kakantayin saan natin yung last Sunday. Hindi natin na-prepare. Okay? At ang sabi pa niya, blessed are the pure in heart, for they will see God. Now, to be pure in heart, a person must be born again. No? Ako, born again ako. Ewan ko sa inyo. We must be born again to be like a little child, na inosente sa kasalanan. Kapag ikaw ay isinilang na muli, ibig sabihin, meron kang fresh start. Inosente ka sa kasalanan, malinis ka, no? Pure. Kaya minsan ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 18 verse 2 and 3, unless you become like little children, you will by no means enter the kingdom of God. Hindi ko yata nailagay, sorry. No? Hanggat hindi kayo matulad sa mga maliit na batang ito, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit, sabi ng ating Panginoon. Kaya to be pure in heart, we need to be like the little children. Dahil ang mga bata, kahit nakagawa sila ng mga kasalanan, hindi nila alam na kasalanan yun. Inosente sila sa kasalanan. Supposed to be, ganun ang attitude natin, na hindi natin alam na kasalanan pala yung nagawa natin. That is, madali ang kapatawaran doon. Hindi mo sinasadya, hindi mo alam na kasalanan pala yun. No? So we need to have a childlike attitude, to have a pure heart. Then he said, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ito ang mga alagad na tinaglay ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Jesus, my peace I leave with you, my peace I give to you. John 14, verse 27. Ano sabi? Peace I leave with you, my peace I give to you. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. And every time that we gather together dito sa banal na misa, ay tinatanggap natin ang kapayapaan ng Diyos. Sabi ng deacon bago matapos ang service, ang misa, ano sabi niya? Go in peace, love and serve the Lord. At ganun din yung kapayapaan, binibigay natin sa isa't isa. Bakit? Dahil alam natin na meron tayong kapayapaan na mula sa Panginoon. Kaya i-share natin ang kapayapaan to, ipamahagi natin ang kapayapaang taglay natin saan man tayo mapunta. We need to bring the peace of the Lord. Hindi chismis, hindi intriga, o hindi usaping walang katapusan. No? Hindi kapayapaan ang dala-dala natin sa bawat lugar na pupuntahan natin. No? Everyone should be peacemakers. No? Pagka peacemakers ka, reconciler ka rin. No? Sabi ko nung minsan sa inyo, that we have a ministry, and that is the ministry of reconciliation. Kaya tayo ay tatawagin na mga anak ng Diyos. And lastly, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ito ang mga taong inuusig dahil sa paggawa ng matuwid, no? Especially yung mga lingkod ng Panginoon sa pagsunod nila sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Sila kadalasan pinipintasan, lalo na yung mga alagad ng ating Panginoon. Sa Book of Acts, babasahin mo yan, ay makikita mo na pinag-uusig ang mga alagad. Kinulong, binabato, pinapatay, ginagawa ng hindi maganda. Sa atin, sa panahon natin ngayon, minsan, pag-attend mo lang ng fellowship o ng gawain o ng misa, ay meron ka nang maririnig na hindi maganda, lalo sa iyong mga kapamilya. Wala kayo doon? Kapag attend mo ng fellowship, ng misa, pag-share mo ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, mapalad ka sa kabila ng mga false accusations and criticisms, ay nagpapatuloy ka pa rin without becoming bitter sa mga taong nag-criticize sa iyo. Di ba? Napabayaan mo lang sila. Ang sabi ng Panginoon sa last verse ng ating reading, rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. Malaki ang reward mo sa langit, sabi niya. Nagre-rejoice tayo. We rejoice not only when everything is fine, when everything is okay. Even in time of persecutions, even in time of insults, hardships, testings and trials, we can rejoice. No? And let us not lose our joy. Sabi nga ni Apostle Santiago sa James chapter 1 verse 2, ang sabi niya, count it all joy, brethren, sabi niya. Oh, consider it pure joy, my brothers and sisters,
Whenever you face trials of many kinds, sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano sabi niya? Magalak daw tayo kailan? Kapag ka walang problema, kapag ka masaya, kapag ka everything is fine. Hindi, ano sabi niya? Baligtad eh. Magalak kayo kapag ka mayroong mga problema. Magalak kayo kapag ka mayroong mga pagsubok. Yun ang sabi niya. Kaya kung wala kayong mga problema, maghanap na kayo. Sabi niya, magalak daw pag may problema eh. Yeah. So yun ang sabi niya ng banal na kasulatan na hindi lang kapag nag-enjoy tayo, doon tayo masaya-masaya at nagagalak, kundi maging sa pagsubok, testing and trials, we need to be joyful, no? Because joy gives us strength. Sabi sa banal na kasulatan, the joy of the Lord is our strength. And when the joy of the Lord is in us, we have strength. Amen? So, ang mga pananalitang ito ni Santiago, Apostol Santiago, nagbibigay pangunawa sa atin na may problema man o pagsubok, mabuti man ang nangyayari o hindi, let us be joyful. Kaya tunay sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans chapter 8 verse 28 that all things work together for good for those who love God. Sabi niya, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. No? Lahat ng bagay daw, sa Tagalog, pakitingnan natin. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa lahat ng bagay, pagka sinabing sa lahat ng bagay, mabuti man to o hindi, ang Diyos ay gumagawa. Kaya kahit dumanas man tayo ng mga pagsubok o mga problema sa buhay, alam natin ang Diyos ay patuloy pa rin siyang gumagawa sa ating buhay. Kasama natin siya. Amen. Hindi tayo dapat maghinawa. Amen? Kaya masasabi natin mapalad tayo eh. Di ba? So ang lahat ng mga ito, tapos na rin ako. So ang lahat ng mga ito, ang mga beatitudes na ating tinalakay ay tinuro ng Panginoon para hindi tayo manghinawa sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Na sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon ng ating buhay, anuman ang nangyayari sa kanya-kanyang buhay natin, sa ating kapaligiran, na hindi maganda ay pwede tayong maging mapalad. Yan ang sinasabi ng Panginoon. In all situation, pwede tayong mapalad. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong manghina, dahil andyan ang Diyos, kasama natin siya. Amen? Kapakan natin ang Panginoon.